And the same promise na ibinibigay sa atin ng Diyos, kaya binibigyan tayo ng pagkakataon para ihanda ang ating mga sarili sa pamamagitan ng pamumuhay na matuwid at makatarungan. Ngayon naman, makikita natin ang ating Panginoong Jesus. Kinakailangan matrace kung kaninong lahi at ang kansiya galing. Dahil sa lumang tipan, sinasabi doon na ang Mesiyas ay dapat manggaling sa angkan ni David. Yung promise ni Isaiah sa lumang tipan, sinasabi doon na mula sa lipi ni David ang isang Mesiyas. Kaya na ang ating gospel today, binabalikan ang lahi ng ating Panginoong Jesus to prove na siya talaga ang Mesiyas. Dahil ang mga Israelita, ayaw nila na tanggapin si Jesus. Ayaw nila na kilalanin si Jesus na Mesiyas. Dahil ang sabi nila, kilala natin ang tao niya. Siya, ang anak ni Jose, anak ni Maria, at dito siya sa ating galing. Kaya nga, if we go back to the genealogy, makikita natin ay talaga namang ang ating Panginoon ay nanggaling sa angkan ni David. At kung titingnan natin, talagang ang pagkilos ng Diyos sa buhay ng tao at sa mundo, makikita natin na hindi niya tinawag ang mga mabuti, mabait, at banal na mga tao. Yung binanggit ng mga pangalan sa ating Ebanghelyo, makikita natin doon, halo-halo po yun. May mabuti, may mabait, pasaway, at hindi. Kung kayo ba ay tatanungin ko, sino sa inyo ang mga mababait? Pakitaas ang kamay. Wala. Wala naman kapitbahay ninyo, kaya walang mga tulog naman ang inyong kapitbahay at mga kapamilya, kaya pwede kayong magtaas ng kamay, baka sila ang number one na magreklamo. Diba? If we look at kahit yung ating sarili, ang ating Panginoon kumikilos sa bawat isa sa atin. Kaya yung genealogy na binanggit sa ating Ebanghelyo, pinapakita ko na ang Diyos kumikilos sa bawat tao, mabuti o hindi. Ginagamit niya ang bawat tao na nasa ating Ebanghelyo para ipakita sa atin na siya ay kasama natin at hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kahit tayo ay nagkamali man, nagkasala man, kahit tayo ay lumayo man sa Kanya, pinaparamdam at pinapakita pa rin niya na siya ay nandyan lang, handang tumanggap sa atin, handang magbigay sa atin ng tulong. Kaya mga kapatid, itong ating Ebanghelyo ay para sa atin na to remind us, when God calls, He can do miracles sa buhay natin. Yung tingin natin na parang imposible. Halimbawa, si David, si Solomon, noong pinipili ang mga magkakapatid na sina David at yung mga kapatid niya, ano ang sabi ng propeta sa panganay? Ito yun. Ito ang pipiliin. Kasi napakagaling. Napakaganda ng katawan.
kumbaga, ideal man. Pero anong sabi ng Panginoon sa propeta? Hindi yan ang pinili ko. Ang pinili niya, si David, na maliit pa lang, bata pa lang, na kumbaga wala pa masyadong alam. Kaya mga kapatid, kahit tayo ay medyo alanganin sa buhay dahil sa ating mga pagkakamali, pagkakasala, kahit yung ating mga kapatid na napakapasaway, pwede gamitin ng Diyos para sa kanyang planong pagliligtas. He can do miracles because when He calls, He sustains. And then, lagi natin tandaan na hindi tayo binababayaran ng Diyos. Lagi nandyan siya para sa atin, para tulungan tayo, para hamunin tayo, at para bibigyan tayo ng tulong. And then, nandyan din ang ating Panginoon para bigyan tayo ng kaligtasan. Lahat naman ng binanggit ng mga pangalan sa ating Ebanghelyo, the purpose is to save us. Sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang, suriin natin ang ating mga sarili. Una, huwag natin isipin na tayo ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Lagi natin isipin na tayo ay tinawag ng Diyos para sa Kanyang kaharian, kaya dapat ang ginagawa natin magpapakabuti, magpapakabanal. Pangalawa, huwag tayong judgmental sa kapwa. Huwag natin i-judge ang kapwa dahil kapag ginajudge natin ang kapwa, napakarami talagang mali ang ating nakikita. Napakarami talagang pangit ang nakikita natin sa ating kapwa. Sabi nga, mas marami bumabaha ang pangit. Ang pangit na ugali, ang pangit na pagkatao, ang pangit na pamumuhay. Kaya, sana huwag tayo maging judgmental para sa kanila. Because, di natin alam, baka mauna pa sila sa atin sa langit. Tayo yung maiiwan. Pangatlo, tandaan po natin na lahat ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay para sa ating kaligtasan. At para sa kaligtasan ng iba. Kaya maging instrumento din tayo. Hayaan natin na gamitin tayo ng Diyos para maging instrumento sa Kanyang pagliligtas. Kaya nga kinakailangan na maramdaman natin ang tunay na presensya ng Diyos sa ating buhay upang maibahagi natin ito sa ating kapwa. Yung ating pagmini sa liganyo, ang ating pagsakripisyo, nawa ito ay paraan upang makilala o kilalanin natin ang Diyos at upang makilala at maramdaman ng iba ang Diyos sa pamamagitan natin. Tumayo tayo.